magkakaroon po tayo ng mga additional segregation ng PAP. Ibig sabihin, meron tayong binabasag, kumaga pinaghihiwa-hiwalay natin kasi may mga reporting requirements po tayo na kailangan may mga specific figures na dapat ihiwalay. Kaya ang mangyayari, pinaghihiwa-hiwalay natin yung mga dapat ma-monitor. Ito po yung mga PAP, may mga additional. Yun dati meron na tayong mga PAP na magkakahiwalay. Ngayon may mga additional po. Para guided na lang po tayo. Gumawa na rin ako ng video para lahat informed po tayo. Yan, starting 2026 yung BMS po natin. Yung para sa physical fitness and school sports. Yung dati nating PPA 200, gagamitin na lang namin yan para dun sa school sports division na nasa central office. Meron yan silang PS at saka yung for operating requirements nila na MOE. Yung PPA 201 magiging continuing pa rin. Pareho pa rin yan nung last year natin. Kung meron po kayong continuing under physical fitness at school sports, yan pa rin po yung gagamitin natin. Pero yung current ngayon lang para sa palarong pambansa na budget, PPA 221 po yung gagamitin natin. Pag nag-download po kami sa inyo regarding sa palaro, PPA 221 yung gagamitin namin. By 2027, mag-a-assign na rin ako ng para sa continuing itong palaro budget. Kaya possible yan by 2027. Meron tayong additional na PPA 222. Siguro yun po yung gagamitin ko for continuing ng palarong pambansa budget. Pero sa ngayon, ito yung para nga sa school sport division namin, central office. Saka 201, ito pa rin ang gagamitin natin for continuing. Okay? Then sa human resource development is HRTD funds natin. Yung PPA 370, yun yung current natin for central office na lang yan. Central office na lang po yung gagamit nito, yung nakalads na budget sa central office, PPA 370. Pero kung mayroon po kayong continuing ng human resource, gagamitin pa rin natin yung PPA 371. Ang application po natin yan ng continuing ay pareho dun sa central office sa division office, or kung meron din po sa regional office, ito yung gagamitin natin PPA 371. Pero starting 2026 ngayon, PPA 955 na po yung gagamitin natin para doon na sa division office na HRTD fund. Yan yung inset, di ba? Meron kayong inset na ang PAP name niya ay Human Resource Development pa rin. PPA 955, yan yung para sa current. Then siguro by 2027, pag may continuing kayo nito, ibang PPA code na yung gagamitin natin. Magdadagdag ako siguro PPA 956. Okay, malinaw. Pero ngayon, sa ngayon, dahil meron kayong continuing ng HRTD, PPA 371 pa rin yung gagamitin natin for continuing. Kami naman sa central office, yung current PPA 370. Okay, malinaw. Huwag nyo pong gagamitin yung PPA 370, yung mga division inset ninyo. Ang gagamitin nyo na po ay PPA 955. Okay, para malinaw, pag kinonsolidate natin lahat ng division inset, ito yung lalabas dyan sa PPA 955. Pang central office na lang po ito, yung dinadownload po namin sa field. Sa learning tools and equipment, yung LTE, ganun pa rin, yung current, PPA 330, yung continuing T31, kuha naman na yan, noong 2025 ginagamit na natin yan, nakasiwalay na yan. Sa TBE current, tsaka ay mali dito, dapat 333 to, 333.
Okay? Yung sa continuing. Okay? Sa flexible learning options, yung ganun pa rin, yung ginagamit natin dati, nakahiwa-hiwalay na rin tayo yung para sa alternative delivery mode, sa ALS, sa learning resources, may naka-assign tayong PPA code for current at may naka-separate naman tayo for continuing. Okay, kung ano po yung sub-araw na natatanggap po ninyo, tingnan po natin. Mayroon tayong naka-assign for current at pag naging continuing na yan, forwarded nyo as continuing allotment, ito na yung gagamitin natin. Magkaiba po yung current sa continuing, yung internal coding natin ng BMS. Ito yung mga bagong PAP under Basic Education Facilities. Mayroon tayong PPA 418 ngayon para ito po dun sa siguro sa construction to ng mga school buildings na ang magko-construct na po ay LGU and other agency siguro. Ito, current po yan, PPA 418. PPA 419 para naman sa completion of unfinished school buildings. Current din to. Kaya ito yung mga makikita po ninyo sa listahan sa BMS. Meron tayong 418 at 419 under Basic Education Facilities. Another new PAP, Public Schools Infrastructure Program, PSIP, PPA 446, bago rin yan. Okay, tapos bago rin to yung under ng Government Assistance and Subsidies or yung sa GASPE. Ang tawag dito yung GAS to Class, Government Assistance and Subsidies, Training and Upgrading Knowledge for Learners, Teachers and Achievers in Schools. PPA 959 yan, current. Hindi pa natin alam kung anong implementation ito, basta bago yan. Another new PAP, School Innovation and Improvement Fund, SIIF, to all DepEd public schools. Okay, PPA 961. Current din yan. Yan yung bagong PAP. Then meron tayong Infrastructure for Safer and Resilient Schools, ISRS project. New PAP rin yan. Meron tayong GOP counterpart at saka may loan proceeds. Magkahiwalay din siya. PPA 947 para sa GOP counterpart, saka 948 naman para dun sa loan. Okay, basta yan ang mga assigned BMS internal PPA code. Okay, yan lang po lahat yung mga bago na pinaghihiwa-hiwalay natin yung PAP para mas madali for monitoring purposes and new PAPs. Maraming salamat po.